Welcome back sa another accounting tutorial. No? Ngayon naman, book value per share. Okay, narinig nyo na ba yung term na to, no? So, nasa intermediate accounting 3 ito, no? Nasa financial accounting and reporting, no? So, kung ready ka na, simulan na natin 'yan, ba? Ano nga ba ang book value per share? Ang book value per share po is the amount that would be returned to shareholders in the event the company is liquidated. No? Yun po yung ibabalik. Yun po yung amount na ibabalik mo sa mga shareholders ng isang kumpanya in the event na yung company ay maliliquidate na. So ang book value per share, sabihin natin liquidating concern. No? Patapos na. Pa-end na yung life ng kumpanya. Maliliquidate na. No? And syempre, kailangan nating ikalkula yung per share nila. For example, kung 10,000 shares ang hawak mo, ilan per share yung marireceive niya? Doon papasok yung kahalagahan ng book value per share. Alright. No? If a company has just one type of share capital, no, the book value per share is calculated using the following formula. No? Ang book value per share or BVPS is total shareholders equity divided by number of shares outstanding. Sir, ano po ba yung one type of share capital? For example, iisa lang. Hindi naman iisa lang, pero isang klase lang. Isang klase lang ng share capital. For example, ordinary share lang. Ordinary share capital lang yung inisyu ng company. Kaya ang book value per share mo is straightforward. I-total mo na yung shareholders equity and i-divide mo na dun sa number of ordinary share outstanding. Since iisa lang naman yung type ng share capital. Now, what if dalawa? Diba? When a company has two types of share capital, diba? Yung shareholders equity divided pa siya between preference shares and ordinary shares. The book value per share should then be calculated as follows. Mayroong book value per preference share and may book value pa for ordinary share. Na ang calculation ng BVPS for preference share is preference shareholders equity divided by number of preference shares outstanding. For ordinary shares naman, no, ordinary shareholders equity divided by number of ordinary shares outstanding. So partner-partner guys, no? Partner-partner. Nasa taas yung preference shareholders equity, nasa baba niya yung preference shares niya na outstanding. Nasa taas ko, numerator ko yung ordinary shareholders equity. Denominator ko yung ordinary shares outstanding. So partner-partner silang dalawa. Alright. No, so accounting procedures muna tayo, di ba? Concept muna. Paano po ba ano ba ang composition ng shareholders equity? Di ba? Sa pagkakaalala nyo, may composition po ang shareholders equity. It composed of ordinary share capital, preference share capital, share premium, retained earnings, and revaluation surplus. Siyempre, kasama pa rin dyan yung mga other comprehensive income na part na rin po ng sheet. Alright. Now, yung 3 to 5 na yan, yung number 3, number 4, and number 5, no? It is as if dividends sila. 'Di ba? Sabi ko nga po, liquidating concern na ang book value per share. Eh yung sobra, sobra dun sa ordinary and preference share, as if dividends na sila, as if for distribution na sila. Tama po ba? 'Di ba? So, kung ilalagay ko yan sa table, ganito yung mangyayari. Ganito yung gagawin kong table. Yung preference share, i-state ko muna siya at par value. No? Yung ordinary share, i-state ko din siya at par value. Yung excess, no? Yung excess, yun yung as if dividends ko. As if available for distribution. Anong-ano yung mga yon? Share premium, retained earnings, revaluation, surplus. No? And sa excess na yan, di ba? May mga ibabawas ako. Ano yung ibabawas ko? Yung liquidation premium. Di ba? Sa preference share kasi, or sa book value per preference share, di ba? May liquidating value sila. Since liquidating concern na nga po ang book value per share, may additional liquidation premium yung na matatanggap yung mga preference share. Kung nag-add ako dito, magbabawas ako sa excess. Kasi yung premium na to, kukunin ko lang din naman dun sa excess na as if dividends or as if available for distribution. And yung mga preference shares na yan, may dividend rights sila.
So kung may additional dividend ako dito sa preference shares, saan ko kukunin yun? Dito lang din sa excess. 'Di ba? Kukunin ko lang din yun sa excess, so magbabawas ako dito. 'Di ba? So, all in all, kapag yung remaining na to, 'di ba? Kapag nakuha ko na yung remaining, it's either mapupunta lahat ng to kay ordinary share or paghahatian ng preference share and ordinary share. Mamaya, mamaya, no? But for now, ito muna yung big picture. Ito muna yung parang concept na dapat mo munang maintindihan, di ba? Bakit nga ba? Bakit ba? Or kung paano tayo mag-arrive sa book value per share. Okay? Now, may computation din naman yung outstanding shares. Di ba? For book value computation purposes, may issued shares ka. Di ba? And may additional, yung subscribe shares. No? Subscribe shares, then ibabawas po natin yung treasury shares to get yung number of ordinary shares outstanding. No? Or preference shares or ordinary shares outstanding. Remember, ito yung denominator natin, di ba? Sa pagkuha ng per share natin. Yan yung denominator natin, yan yung nasa baba. Now, ang sabi ng standard na to, no, for purposes of book value computation, itong treasury shares natin, treated yan as retired. So, ano pong ibig sabihin na mariretire na yung treasury shares? 'Di ba? 'Di ba? Mariretire na siya. Anong gagamitin mong retirement? 'Di ba? Yung ordinary share capital. And paano sir kung may excess dun sa retirement ng treasury shares? Yung treasury shares, 'di ba? Ikine-credit mo na. Ang ide-debit mo diyan yung share capital. No? Sir, paano kung may excess? For example, sumobra. Yung debit mo, 500K. Yung treasury shares mo, 400K. Eh, hindi balance, di ba? Hindi equal yung debit and credit. Kulang yung credit ng 100. Now, dyan, ang tawag dyan, gain. Gain on retirement of treasury shares. Na ikre-credit mo yung gain sa share premium. Okay, sir, paano naman kung loss? Now, ang sabi ng standard, di ba? Kapag loss, 'di ba? Priority. Kung may balance pa yung share premium, doon mo siya ilalagay. Kung wala nang balance yung share premium, i-charge mo na yun sa retained earnings. Okay? Gain on retirement ng treasury shares, charge sa share premium. Loss on retirement, priority. Priority number one, share premium. Priority number two, retained earnings. Okay? Now, this time naman may additional note tayo for subscription receivable, no? Yung subscription receivable, no? May connection po 'yan sa subscribe shares, 'di ba? Ang assumption kasi sa subscription receivable, makokolekta na siya. Since liquidating concern nga po ang book value, lahat ng receivable mo presumed to be immediately received. Since maliliquidate na nga yung kumpanya, kokolektahin niya na yung mga receivable niya. Hence, i-ignore mo na yung subscription receivable and hindi mo siya i-deduct from subscribe share capital. Okay? No, mamaya mas maliliwanagan tayo habang sinosolve natin yung mga problems. But this time, syempre, 'di ba? Intro muna. Concept muna bago compute, 'di ba? Formula muna. Understanding muna. Okay? Now, sabi ko nga po may dividend rights sa mga preference shareholders kanina, 'di ba? Doon sa table ko. May dividend rights doon. Now, ano-ano po ba 'yon? May non-cumulative and cumulative. Pag sinabi nating non-cumulative, yung mga preference shareholders natin, entitled sila only sa current year dividends. Entitled lang sila sa current year, sa isang taon lang. Isang taong dividend lang yung makukuha nila. Pero pag cumulative yan, preference share natin is entitled to all dividends in arrears. No? For example, diba, 2016 to 2019, hindi na-declare. Walang declaration yung company. No, no declaration, no? Pero nung 2020, doon lang sila nag-declared, no? Kapag non-cumulative ka, yung preference shareholder mo only entitled sa 2020 na declaration, sa current year dividends lang, 'di ba? Kasi non-cumulative sila, hindi nag-accumulate. Pero pag cumulative ka and nag-declare ka ng 2020,
from 2016 to 2020, yung ma-accumulate na dividends sa'yo. Lahat ng dividends in arrears. Okay? Yun po yung pagkakaiba ng non-cumulative sa cumulative. Now, mayroon naman pong non-participating and participating. Pag sinabi natin non-participating, entitled ng makareceive ng dividends si preference shares equal to fixed rate. Yung mga preference shareholders kasi natin, may fixed rate sila. For example, 12% na preference dividend rate. Kapag sinabi mo pong non-participating, hanggang 12% lang yung kaya nilang matanggap. Pag sinabi, pag sinabi nating participating, you are entitled to receive dividends in excess of the basic or fixed rate. No? Yung participating, it could be fully participating or participating only up to a certain amount. For example, sabi natin yung preference dividend mo, participating, fully participating. No? Ibig sabihin, pwede pa siyang maging 100%. Since fully participating nga siya, it can exceed dun sa basic or fixed rate. Pero pag non-participating, hanggang 12% lang yung kaya niyang makuha sa dividendo niya. No? Or dividendo rather. Alright. Pero mamaya, again, sabi ko nga po, mas magigets natin to sa problem. Okay? But for now, concept muna. No? Sir, paano kung silent? Paano kung sinabi dun sa problem na walang designation? Ang assumption natin, yung preference share natin is assumed to be non-cumulative and non-participating. No? Non-cumulative ka and non-participating ka. Entitled ka lang sa only sa current year dividends and yung dividend yung makukuha mo equal lang din sa fixed rate. No? Assumption pag silent, non-cumulative, non-participating pag walang sinabi sa problem. No? And lastly, yung dividends in arrears usually include na dyan yung current dividends. Okay? So, mag-problem na tayo, no? Problem number 1. Si Trunk Company daw reported the following shareholders' equity at year-end. No, preference share capital, 12%, 50 par, 20,000 shares. Diba? Ordinary share capital, share premium, retained earnings, revaluation surplus. Now, pansin mo dito sa unang problem, or dito man lang sa buong problem na to, walang sinabi kung non-cumulative ba, cumulative ba, participating, or non-participating. Hence, ang assumption, kapag silent, non-cumulative, non-participating. No? So, dividends and preference share have not been paid for 5 years. No? Since non-cumulative ka nga, wala kang pake dyan. Di ba? Wala kang pake sa 5 years. Kasi non-cumulative ka, entitled ka lang sa isang taon na dividend nyo. The preference share has a liquidating value of 55 and a call price of 60. No? Ang tanong, what is the book value per preference share? No? But for now, himayin muna natin yung liquidating value na 55 and yung call price na 60. Kasi bago sa atin yan eh. Di ba? O, nabanggit ko nga po na yung assumption natin kapag silent, non-cumulative and non-participating. Hence, no, kahit yung dividends hindi pa nababayaran for 5 years, no? Since non-cumulative ka, entitled lang sila sa isang taon, no? Non-cumulative ka. So, entitled ka lang sa current year dividends and hindi mo papansinin o i-ignore mo yung katotohanan na hindi pa sila nakapagbayad ng 5 taon. Okay? Sabi ko nga po, non-cumulative, current year, non-participating, yung dividend na makukuha niya, fixed rate, 12%. No? Fixed na yung 12%. Okay? And also, yung liquidation value. Sir, ano po ba itong liquidation value? Yun yung amount na makukuha ng preference shareholders upon the liquidation ng corporation. Since liquidating concern nga po ang book value per share, relevant or kinukonsider natin ang liquidating value. Magkano? 55 pesos. No? And dyan, magkakaroon ka ng liquidation premium. Yung 55, ibabawas mo sa 50 pesos na par to get yung liquidation premium na 5 piso. Mamaya, magiging relevant yan sa solution natin. But this time, hindi relevant yung call price. Kasi ang call price,
Yun yung amount na binabayad sa preference shareholders during the lifetime ng corporation. Eh, di ba pag book value, computation, di ba, liquidation na tayo. Eh, wala na, patapos na yung buhay ng korporasyon. Hence, yung call price, ini-ignore natin for book value computation. Alright, so yung 60 na yan, no, ignore. Ignore mo ang 60 pesos. Okay, edi pwede na tayo magsagot. 'Di ba? Pwede na nating i-layout yung table natin kanina, yung excess. Saan ko na naman po nakuha yung excess? Ito yung available for distribution or as if dividends. Yung share premium, RE, revaluation surplus, pag pinag-plus natin yan, 200 plus 500 plus 300, that's 1. Okay? Eh sir, saan ko nakuha yung 1 million na preference share capital? 'Di ba? 50 na par, or yan mismo yung outstanding shares na preference shares, 20,000 shares. Or ito lang din yung par value. Yung par value ng preference shares. Since wala naman pong subscribe shares, walang treasury shares sa preference shares, 'di ba? So ito na rin po yung par value na ilalagay natin sa preference share. Same scenario for ordinary share capital since wala namang ibang transactions, wala namang subscribe shares, wala namang treasury shares, no? So yan lahat yung par value nila. Tapos kanina nabanggit ko yung liquidation premium, 'di ba? Naging relevant yung liquidating value na 55. Tapos yung 55, 'di ba? Iko-compare mo siya dun sa par value ng preference share capital na 50. Then kukunin mo yung difference nila, so may premium. Mas sumobra yung liquidating value na 55 kaysa sa 50 kaya 5 yung difference. Now, yung 5 imo-multiply mo yun sa outstanding shares na 20,000. So 5 times 20,000, that's 100,000. Okay? Tas lastly, yung dividends saan? Kay preference shares. Since silent nga po tayo dito, ang assumption natin, non-cumulative. So isang taon lang. Isang taon lang entitled si preference share sa dividends. Sir, paano ko nakuha yung 120K? Yung par value na 1 million, no? Imo-multiply mo sa dividend rate na 12%. No? So 1 million multiplied by 12%, that's 120. Okay. Okay? And hindi mo siya i-multiply ng 5 taon. Isang taon lang. No? Since non-cumulative tayo. No, yan na, remaining na. Yung remaining mo, no? Paano nakuha yung 780? Ibawas mo yan, di ba? To get 780, 1 million minus 100 minus 120, that's 780,000. No? And this time, yung remaining na yan, mapupunta lahat yan kay ordinary share. Dito papasok yung kahalagahan ng term na non-participating. Non-participating. Since yung remaining na yan na 780K, hindi na makikipag-participate pa si preference share. Since non-participating ka, up to 12% lang siya. Up to 12% lang siya, which is yung 120K. So yung 780K, buong-buo, makukuha ng ordinary share. Okay? Oh, so, i-total na natin. Since ang tinatanong naman is book value per preference shares, ang total ng book value per preference shares, 1,100,000, 120K, that's 1,220,000. Now, divided by the number of shares outstanding, ilan po ba yun? Diba? 20,000. No? So, 1,220 divided by 20,000, diba? That's 61. Ang book value per preference share. No? So, ang sagot dun sa problem natin kanina, letter ko. Okay? Napakasimple lang guys, no? Ganun lang po kasimple, no? Ang computation dito. Now, this time, no? Mayroon namang bago. This time, cumulative naman. Di ba? Cumulative naman ngayon. Di ba? May sinabi na siya. Hindi na siya silent as to dividend rights. Pero, parehas pa rin na non-participating. Though cumulative nga, pero non-participating pa rin. And yung dividends in arrears, 3 taon na. Okay? And may mapapansin ka na may bago na, may subscription receivable na, may treasury ordinary shares na. Okay? So anong tanong? What is the book value per ordinary share? Himayin natin. No, yung ordinary share muna. I-compute muna natin yung outstanding ordinary shares. No? Sir, paano ko nakuha yung 40,000?
'Di ba? May binigay na ordinary share capital sa iyo at 125 par, no? Ang par value niya 5 million. Hindi binigay yung number of ordinary share issued. Paano mo kukunin 'yan? Yung 5 million, i-divide mo yan sa 125 na par. So ang issued shares niya when it comes to ordinary shares, no? 40,000. No? And again, yung subscribe ordinary share capital, that's 20,000, i-add mo yan. Nasa formula natin to kanina, no? Issued plus subscribe minus treasury shares to get the number of ordinary shares outstanding. Yung treasury ordinary shares, 10,000 yan. No? 10,000 yung share, so ibabawas mo yan to get 50K na share outstanding. Okay? Okay, ang assumption din, no, yung subscription receivable, 'di ba, presumed to be received. So hindi mo siya ibabawas sa subscribed ordinary share capital. Hindi mo yan ininet of 600K, 'di ba? Ang assumption mo diyan, makokolekta mo na yung subscription receivable since liquidating concern naman. And lastly, yung treasury shares. Nabanggit ko kanina, 'di ba, na yung treasury shares, ang assumption diyan treated as retired. I-retire mo na siya. Sir, paano mo yan i-retire? No? I-debit, i-credit ko yung treasury shares at cost. 'Di ba? At cost dapat yung treasury shares ko na 800,000. Now, sir, paano ko i-debit yung ordinary share capital? Ilang shares ba yan? 'Di ba? 10,000. I-multiply mo ngayon sa 125 na par value ng ordinary shares to get yung retirement sa part ng ordinary share capital na 10,000 times 125, that's 1,250,000. And pansinin mo, mas malaki yung debit kaysa sa credit. Diba? So, dapat magpantay. Dapat mag-equal. No? So, 1,250 minus 800,000, gain. Diba? Kung gain ka, share premium ka. No? Saan ka mapupunta pag gain? Share premium. No? So, share premium mo, 450,000. So, ang tabayanan natin mamaya, no, na dito sa part na to, saan mapupunta yung share premium na yan? Dito. No, sa excess, maa-add yan. Maa-add dun sa as if dividends natin na share premium, retained earnings, revaluation, surplus. No, yung 450 na yan, dyan, maa-add. Okay? So, tignan na natin, no, layout na natin. No? This time, no, yung excess muna natin is 1 million tsaka 2,400,000. Yung preference share capital, since wala namang ibang nabanggit dyan, yan na yung issued and outstanding. Na magkano po? 2 million din. No? 2 million na rin po yung par value ng preference share. But sa ordinary share capital, hindi mo kukunin dyan yung 5 million. Hindi po natin mag-work or hindi mag-work dyan yung 5 million. Since may mga ibang transaction na pa nga like subscribe shares and treasury ordinary shares. Ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung outstanding ordinary shares na 50,000. And yung 50,000, imumultiply mo sa par value niya na 125. So 50,000 na outstanding shares multiplied by 125 par value, 6,250,000 ang par value ng ordinary shares. Okay? And this time, i-add mo na ngayon yung share premium from retirement ng treasury shares. Since gain ka nga kanina, di ba? I-add mo yan ngayon dun sa excess natin na 1 million tsaka 2,400,000. Okay? And nabanggit din sa problem kanina na cumulative. Cumulative siya, hence entitled siya sa lahat ng dividends in arrears. No? And take note, sa dividends in arrears, kasama na din dyan yung current year. So 3 years yan, kasama na dyan yung current year. No? Kasama na dyan yung current year. So 3 years, no? 200,000 times 3 years, paano nakuha yung 200,000? 2 million na par value, i-multiply natin sa 10% na dividend rate or preference dividend rate. So 2 million times 10%, that's 200K, and ilang arrears na siya, including yung current year, 3 taon na. Okay? So, kung madadagdagan ka ng 600K dyan sa preference shares, yung saan mo kukunin yun? Dun sa as if dividend. Diba? Dun ka kukuha ng balance mo. Diba? So, minus 600K ka dyan sa excess. No?
Oh, hindi yun na yung remaining. But this time, sabi ko nga yung remaining, 'di ba? Diyan papasok yung kahalagahan ng non-participating. 'Di ba? Since non-participating siya, no? Hindi na makikipag-participate si preference share. Hanggang saan lang makikipag-participate si preference share? Hanggang 10%. Yun na, fixed rate na siya doon. 'Di ba? So yung 3,250 na yan, buong-buo makukuha na naman ni ordinary share. Okay? So, ilan na yan lahat? I-total natin both sides. Yung preference share, 2.6 million. Yung ordinary share capital, 9.5 million. Since ang tinatanong, book value per ordinary share, di ba? 9.5 million divided by 50,000 na shares outstanding. Ito po, yung 50K, di ba? Kaya ang book value per ordinary share, 190. Or 9.5 million divided by 50,000 ordinary shares, 100. Yung sagot natin kanina, no, sa problem na to, letter do. Okay? So for problem number 3 naman, si Corin Company daw provided the following data at year-end. No? Pansinin nyo, dalawang preference share capital na yung binigay. May 12%, may 14%. No? And sabi dito, yung 12% preference share, cumulative daw. Cumulative yung 12%, while yung 14% preference share, non-cumulative. And both preference shares are fully participating. No? Bagong term na to sa atin. Participating na. Dalawang preference share capital pa. And they are both fully participating. But ang difference nila is yung isa cumulative, yung isa non-cumulative. No? And dividends are in arrears for 2 years. O, anong tanong? What is the book value per ordinary share? Okay? No, so simulan natin. 'Di ba? O simulan natin dun kanina. 'Di ba? 3.3,740,000 yung excess, no? Na magkano saan nakuha yung excess? Yung retained earnings and share premium 2,540 plus 1.2 billion, no? And yung 12% natin, stated na yan at par value since wala namang ibang transaction sa 20,000 shares na yan. So yan na din po yung issued and outstanding. Wala namang binigay na subscribed shares and treasury shares. The same for 14% preferential capital. 3 million na din yun. Now, sa ordinary share, ganun din. 5 million na din yun. Since wala nga pong binigay na ibang transactions. No? So, yan na po yung par value nila. No? Dividends to 12% preference share. Sabi natin yung 12% preference share capital, cumulative. No? And dividends are in arrears for 2 years. Di ba? Mag-accumulate siya. Paano mo kukunin? 2 million multiply by 12% na dividend rate, that's 240K taon-taon. Ilang taon? 2 years. So 240K times 2 years, 480K. Bakit natin multiply sa 2 years? Kasi cumulative siya. No, yung 14% naman, 420K lang, isang taon lang. Kasi non-cumulative siya. No, paano nakuha ang 420K? 3 million multiply by 14%. No? 3 million multiply by 14%, that's 420K. Multiply sa 1 kasi non-cumulative siya. Okay? No? So, tuloy natin. So, may balance na lang siyang 2,840,000. Pag binawas mo lahat dun sa 3,740, yung mga dividend yung binigay mo sa preference share. No? So, tuloy natin yung discussion dito. No, ang sabi, yung participating. Di ba? Paalala ko lang, ano po ba yung participating feature ng preference shareholders? Di ba? Pag sinabi po nating participating, yung preference shareholders natin, entitled sila to receive dividends in excess ng basic or fixed rate. No? In excess ng 12%, in excess ng 14%. Sabi ko nga pa, ang participating could be fully participating or participating up to a certain amount. No? For example, hindi fully participating yung sinabi. Ang sinabi sa 12%, participating up to 15%. No? Saan mo po kukunin? Di ba? Yung 12%, ito na yung 12%. Nakapag-participate na siya ng 12%. Ilang
Ang kulang na lang, 3%. Kasi pag sinabi mong participating up to 15%, already participated na siya at 12%. Diba? So, ilan na lang yung kulang? 3%. No, saan mo po kukunin yung 3%? Yung 3%, imumultiply mo dun sa par value niya na 2 million. That's how much? 2 million times 0.3, that's 60,000. No, mag-add ka ulit ng 60,000 dito. No, kung nag-add ka ng 60K dyan, magbabawas ka ng 60K. Yun ay kung participating up to a certain amount. But this time, ang sabi sa atin, di ba, ang sabi sa atin, fully participating sila. No? So, hanggang 100%. No? So, si 12%, di ba, itataas mo pa hanggang 100%. Ganon din si 14%. No? In excess no basic fixed rate nila. No? However, before preference shares are entitled to participate, no, yung ordinary shares natin must first receive an amount equal to the basic preference rate. Yung ordinary share mo na nakatambay lang dyan sa gilid, di ba? Tahimik na lang pala ni ordinary share, no? Hindi pala masyadong magulo si ordinary share. No? Guluhin natin yung buhay niya. Di ba? Diyan lang siya, tahimik lang pala si ordinary share. No? But pag participating na, bibigyan mo na si ordinary shares. Bibigyan mo muna siya bago mo bigyan yung preference rate, bago sila makipag-participate. But sir, anong rate ang gagamitin ko? 'Di ba? Anong rate ang gagamitin ko? 'Di ba? Walang or may two classes of preference share with different dividend rates and parehas pa silang participating. 'Di ba? And they are both participating pa. Ang sabi ng standard, lower rate shall be the basis for allocation to the ordinary share. 'Di ba? If both are participating, choose the lower rate. So, no? Paano sir kung isa lang? Sir, paano kung paano kung non-participating yung 14%? Eh, sakto, yung 12% na, no? If only one preferential is participating, yung rate lang nung participating yung kukunin. No? But this time, dalawa silang participating, hence lower rate. No? So 5 million, no? Ang kukunin natin diyan 12%. 5 million multiplied by 12%, yun yung ordinary share dividend. No, yun yung share muna ni ordinary share bago makipag-participate yung dalawang preference share na participating. No, that's 600K. Tama kukunin yung 600K dun sa balance natin na excess. No? So mayroon ka na lang remaining na 2,240,000. Now, sir, anong gagawin natin dyan sa 2,240,000? Di ba? Participating preference share may be fully participating with ordinary share on a pro rata basis. Pro rata po sila. I-pro-prorate natin. No? Pro rata basis. Paano po natin i-pro-prorate? No? Para natin i-pro-prorate ang 2.2 million na. No? Yung fraction po yung kukunin natin. No? Fractions are developed from the aggregate par value. So kukunin natin yung par value ng bawat isa. 2 million, 3 million, 5 million. No? Then i-multiply natin yun sa ratio. Kukunin natin yung ratio nila. 2 million out of 10 million, that's 2 out of 10. 3 million out of 10 million, that's 3 out of 10 and 5 out of 10. Diba? Then, yun yung i-multiply natin sa remaining na 2,240,000. I-proporate natin. Kinuha natin yung fraction. So, 2 out of 10 multiplied by 2,240,000, 448,000 ang share ni 12%. No? And so on and so forth. Okay? So, ilan share ni ordinary share? 1,120,000. Okay? So, ganun lang. Diba? I-proporate mo lang siya. Using yung par value ng mga share capital. Okay, so nakuha na natin yung balance ni ordinary share, no? No, since book value per ordinary share ang tinatanong, 5 million plus 600K na ordinary share dividend plus yung balance niya sa participation, that's 6,720,000. No? Divided by the number of ordinary share outstanding, saan ito nakuha? Diba? Given po ito kanina. 50,000 shares yung given kanina sa problem. At what value? 5 million. No? No, 50,000 shares yung issued and outstanding. So, ilan po yung book value per ordinary share? That's 134.4.
or 6,720,000 divided by 50. Okay? So, ang sagot natin dun sa problem na yun, letter K. Alright. Di ba? Kayang-kaya. Kayang-kaya, guys, no? Kayang-kaya natin ang book value per share. Now, this time, sa last problem natin, ibang atake na. Di ba? Kung kanina, solve tayo ng solve ng book value per share. Di ba? This time, preference dividend naman. Kukunin natin ilan yung dividend in arrears. So may pahapyaw ka na, di ba? On December 31, 2023 and 2024, Culture Company had 50,000 cumulative preference shares issued and outstanding stated at 100 par value with 5% dividend rate. No dividends were in arrears on December 31, 2022. The entity did not declare a dividend during 2023. During 2024, nagbayad si company na 200K on preference shares. No? Ang tanong, how should the preference dividend in arrears be reported in 2024? No? Tignan natin. Okay? No, ang solution diyan, no? Kunin muna natin yung annual preference dividend rate, no? Ilan sabi niya? Cumulative, no? You have to understand na cumulative. Hence, yung mga hindi na declare, once na nakabayad na, masasama yun. 'Di ba? In arrears yung mga yun. No? Cumulative ka. Ilan? Ilang taon? Dalawa. Kasi hindi nga nakapag-declare no 2023, no? Pero nung 2022, wala ka naman ng arrears, no? So wala ka ng problema sa 2022. 2023 na lang yung problema mo kasi hindi ka nga nakapag-declare. So, maki-carry over yun sa 2024. Ang annual preference dividend mo, 50,000. Multiply by 100 na par value, then multiply mo sa 5% dividend rate. No? So, yung preference share capital at par value na 5 million, divide mo sa preference dividend rate na 5%, you will get annual preference dividend of 250,000. Okay? So, ang preference dividend mo noong 2023, 250,000. Ang preference dividend mo noong 2024, ganun din. Diba? Annual naman yan, kaya pare-parehas. Kaya ang total preference dividend mo sana noong 2024, 500K. Pero ilan na yung binayaran mo? Ilan na yung binayaran mo? 200,000. No? So may balance ka, may remaining ka. 'Di ba? Ang tawag dun, dividend in arrears na magkano? 300,000. No? So anong sabi ng standard sa treatment natin sa dividend in arrears na yan na 300,000, no? Dividend in arrears in prior years shall be specifically disclosed, no? Dapat pong i-disclose sila. Otherwise, walang arrears. No? Dapat specifically disclose sila. Disclosure lang po. No? And walang liability until it is legally declared. Disclosure lang po. No? Since cumulative ka naman, kaya disclosure lang siya. And walang liability na mag-a-arise until it is legally declared. And yung dividends in arrears na dyan, kasama na din dyan yung current dividends. Diba? Since 200K nga yung binayaran mo sa taon na yun, 250 ka dapat taon-taon, may 50K ka pang balance sa current dividends. Ayan, yung 300K na yun na dividends in arrears mo na yun, kasama na dun yung current dividends na balance mo na hindi mo pa rin nababayaran. So, ang sagot, no, letter 2. Disclosure lang po kapag dividends. Alright. So, dyan po nagtatapos, no, yung discussion natin sa book value per share. Sana, no, sana napadali, no, napadali ang buhay mo sa book value per share mo ito. And magandang foundation kasi ito sa mga basic earnings per share, diluted earnings per share. Magandang maunawaan mo muna to, 'di ba, bago ka humarap dun sa mas mahihirap na topic na earnings per share. No? So yun lang guys, no? Maraming salamat sa pakikinood kung nandito ka pa, no? And don't forget to subscribe, no? Kung gusto mo pa ng maraming accounting lessons for. Again, no? Ito po si Sir Bon, no? Nanlalambing na sana makapag-subscribe ka. Okay, thank you and bye-bye!